Inakala nilang talo na si Leonidas sa palason ni Apollo na mas mabilis pa sa bilis ng liwanag. Pero sa isang iglap ay si Apollo ang nabutasan ng dibdib at napasukan ng dugo dahil sa teknik ni Leonidas na tanging siya lang ang nakakaalam. Kung gusto mong malaman ay mag-like ka muna at panoorin mo ang ating video. O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, naiinis si Aris dahil ayaw niya ang susunod na magre-represent sa kanilang mga gods. Nakarating sila sa kinaroroonan ng babaero na god na patawa-tawa pa. Ito si Apollo na masaya nang makita si Aris na kaagad nilapitan at sinabing best friend. Hinawakan ni Apollo si Aris at sinabing sumali sa paliligo. Pero ayaw ni Aris na sumuntok pero nailagan ni Apollo. Tapos dumiretso pa si Aris sa tubig kaya pinagtawanan nito ni Apollo. Sinabi ni Zeus na oras na para makipaglaban si Apollo sa Ragnarok. Ibinalita nilang namatay ang ibang mga gods tulad ni Hades at Poseidon. Hindi daw makapaniwala si Apollo pero glorious daw ang pagkamatay nila. Kaya nagalit si Aris. Pero sinabi ni Apollo na dahil ibinuhos nila ang kanilang kaluluwa dito. Saka din siya nagliwanag at sinabi sa mga babae na lalaban siya para sa kanyang pagsikat. At masaya naman ang mga babae sa gusto ng chick boy na god. Kaso ay sinabi ng nasisilaw na Aris na takpan ni Apollo ang maliwanag nitong itlog dahil nakakasilaw. Samantala ay sinabi ni Brunhilde na hindi pwedeng tabla na lang palagi ang laban kundi ay dapat manalo sila. Saka din sila nagpunta sa isang malaking pinto na binabantayan ng mga malalaking tao. Dito daw nakalagay ang pinakarebelde sa lahat ng human history. Binuksan ng mga giants ang pinto at agad na pumasok ang dalawa na naglakad sa isang pasilyo. Saka sila nagpunta sa mga nagsasanay na mga Spartans na sinabi ni Brunhilde na kahit patay na sila ay nagsasanay pa rin sila. Pinuntahan nila ang nakahiga sa isang net habang nagbabasa ng libro at may tabako. Ito si Leonidas na boss ng mga Spartans sa 300. Sinabi ni Brunhilde na siya na ang susunod na lalaban pero sinabi ng maskuladong tao na dapat ay una at panghuli ang laban niya kaya balikan na lang daw siya mamaya. Kunwari sinabi ni Brunhilde na pasensya na dahil siya ang nakita ng babae na pinakamalakas na tao na siyang makakatalo sa isang god na nagngangalang Apollo. Saka din tumalikod si Brunhilde para umalis kunwari. Subalit alam niyang interesado si Leonidas na labanan ng Sun God kaya napangiti ang babae nang patigilin siya ni Leonidas. Saka din kakaiba ang ngiti nito na tumingin at ipinakita ang litrato ni Apollo. Nasusuklom si Leonidas kay Apollo na sinasamba ng mga oracles nila. Saka sinabi ni Apollo na 3 lang ang paboritong gawin. Ang pagbabasa ng libro, pag-inom ng wine at pagpulutan ng cheese, at pakikipaglaban sa mga god na kinasusuklaman nito. Naghubad si Leonidas na ipinakita ang muscles at sinabing gagawin ito para sa mga Spartan. Naroon na din ang kapatid ng mga Valkyrie na nakaupo doon. Ito si Gerolol na tigas din na babae at hindi sila magkabati ni Leonidas. Sinabi ni Leonidas na hindi nito gusto si Gerolol. At ganun din ang babae na agad tinapunan ng kutsilyo ang nag-2-finger lang na warrior. Saka din agad tumalon si Gerolol na iniuntog ang ulo kay Leonidas. Pero matigas ang ulo ni Leonidas dahil nga isa itong Spartan na lahat ng parte ng katawan ay parang bato. Pero kahit hindi sila bati ay nag-combine pa rin ang nagkasalubong na dalawa. Muling nag-announce si Heimdall ng paglalaban ng magkabilang grupo. Habang ipinapakilala ni Heimdall ang warrior ng mga tao ay nag-cheer naman ang mga Spartans na nasa ringside para sa kanilang boss. Saka din pumasok si Leonidas sa ring na itinapon ang cape nito saka pa nagyosi. Ipinapakilala naman ni Heimdall ang pambato ng mga gods na si Apollo kaya nagliwaliwanag ang paligid na kina-amaze ng mga gods lalo na ng mga chicks na laglag ang mga panty kay Apollo. Saka pa nagpapogi ang parang baklang god. Nagharap ang dalawang warrior. At bago pa makumpleto ni Heimdall na maglaban sila ay kaagad na tumalon si Leonidas at umatake kaya nagkausok-usok ang ring na kinabahala ng mga chicks ni Apollo. Pero ipinakitang ayos pa rin si Apollo na nakailag. Dahil sa surprise attack ni Leonidas ay sinabi ni Apollo na para itong ulol na aso. Nagbuga ng usok si Leonidas at kahit hindi pa tapos magsalita si Apollo ay umatake na ang maskulado ng pagtaga ng espada nito na iniiwasan naman ni Apollo habang nagmumura pa rin. Pero nakangiti lang si Leonidas na tumagpas at nabawasan ang buhok ni Apollo na kinabahala ng mga chicks pero pinagsaya ng mga brutal na Spartans. Sinabi ni Aris na huwag mag-relax si Apollo dahil malakas din ang mga warrior ng mga tao. Muling nagyosi si Leonidas na bumuga pero napopolusyon daw ang paghinga ni Gerolol. Sinabi ni Leonidas na pagbabayaran si Apollo kaya nagtaka ang god kung anong ginawa nito. Sabay sabi ng baklang chick boy na mag-kneel sa kanya ang macho. Sumagot si Leonidas na mayabang na butas ng puwetang kaharap na god. Kaya sinabi ni Apollo na paparusahan ng divine punishment si Leonidas. Pero nag-thumbs down si Leonidas dahil kinaiinisan si Apollo. Ipinakita sa mundo ng mga Spartans na kapag nakikita ng mga bata, ng mga matanda, at ng mga malalakas pa si Leonidas ay may nabubuhay sa kanila na excitement at adrenaline para lumaban. Si Leonidas daw ang isa sa mga pinakamagiting na general sa lahat ng human history dahil sa kakayahan nitong mapalakas ang loob ng mga kasama. Kahit noong nilabanan nila ang sangkatutak na army ni King Xerxes,
Habang naghihintay ang isang sundalo ay nabuburyong na ito dahil sa tagal ng meeting ng mga leaders. Nag-uusap ang mga leaders tungkol sa Carnia Festival na ritual nila para sambahin si Apollo at kapag isasagawa nila ito ay hindi sila pwedeng sumali sa kahit anong gyera. Nagtatalo ang mga leaders dahil sinasakop ng Persian army ang lugar nila pero yung pagsamba kay Apollo pa rin ang priority ng mga nakakatanda. Ipinaliwanag ng mas bata na kapag nakapasok na ang Persian army sa entrance nila ay masusunog ang Sparta. Pero sinabi ng mga matatanda na kailangan muna nilang tapusin ang pagsamba kay Apollo bago ang pagdepensa ng kanilang bayan dahil mas mahalaga ang kanilang relihiyon. Tapos nagyabang pa ang mga ito na nasa Sparta sila na isang napakalakas na lugar. Saka din pinagsabihan ng mas bata na commander na tumigil na ito at mag-celebrate na lang sila ng pista para kay Apollo na hindi nila alam na babaero pala. Naririnig din ito ng bantay na si Haggis at naisip na malas talaga ng mga batang counselor dahil hindi pinapakinggan. Nagpatuloy sa pagkwento si Haggis kung anong nangyari sa meeting. Akala nila kung walang mangyayari sa meeting na iyon. Pero biglang nagsalita si Boy Tabaco na Leonidas na sumali sa meeting. Hindi daw ito naniniwala sa divine punishment ni Apollo at Oracle na sinasabi ng mga relihiyosong pagano na mangyayari sa kanila kapag sumali sila sa laban. Saka pinagalitan ng mga matatanda. Sinabi ng mga council na hindi pwedeng sawayin ni Leonidas ang kanilang relihiyon kahit na siya ang hari nila. Pero nais ipakita ng macho ang puntos niya kaya nagpunta sa harap ng rebulto ni Apollo na sinasamba ng mga matatandang council. Nagagalit ang mga council dahil sa blasphemy daw na ginawa ni King Leonidas. Pero biglang bumuwelo ng malakas at sinuntok ni Leonidas ang estatwa ni Apollo kaya nabasag itong natamba. Pero mas malakas pa rin si Yujiro. Nagdugo kaunti ang kamao ni Leonidas tapos sinabing kung may parusa man iyon ay mananagot siya. Saka nagtanong kung may reklamo ang mga nautal na matatandang council. Nang paalis na si Leonidas saka lang sila nagsalita na baka hindi na siya rerespetuhin ng mga tao dahil sa ginawa nitong pagsira sa kanilang sinasamba. Akala ng council kung excited si Leonidas sa gyera pero ipinaliwanag ng hari na ayaw ng gulo. Pero dahil sila ang sinusugod ay pupunta sila sa laban. Lalo na at mga Spartan sila na palaban. Dahil sa ipinakita ng hari ay napahanga si Haggis at naiiyak na na-impress. Saka nito iniwan ng sandata at pwesto para habulin si Leonidas at sumama sa hari. Subalit hindi lang siya nag-iisa dahil may sumunod pang 300 na mga loyal na Spartan warriors na idol si Leonidas. Sinabi ng mga ito na natatakot man sila pero dahil sila ay mga Spartan ay lalaban hanggang kamatayan. Sa kanila ibinigay ang shield at helmet ng kanilang hari saka sila nagmarcha patungo sa digmaan. 300 lang sila ngunit mga malalakas silang Spartans. Samantalang 300,000 ang dami ng kalaban nila. Ibig sabihin ng ratio ay isang Spartan laban sa 1,000 Persian. Sinabi ng nagkukwento na Haggis na gustong tanggalin ang armor at tumakbo pero sa laban na iyon niya unang naranasan ang todo na panalo. Ipinakita noong tinalo ni Leonidas si Xerxes na tatagain sana at alam na natin ang nangyari. Pero yung likod daw niya ang napansin ni Haggis na gustong-gustong tinitignan. Saka din nag-cheer ang mga Spartan. Balik sa ring ay sinabi ni Leonidas na sakit sa ulo niya si Apollo noong nasa lupa pa lang. Itinaas nito ang shield na biglang nagbago ang itsura at may lumabas na mga blade. Saka din kaagad na itinapon ni Leonidas ang shield na may kadena kay Apollo na sinalo ito sa kapanagyabang. Kaya mas itinulak ni Leonidas ang armas na mas lumaki ang blade kaya naitapon ang baklang chick boy na nagdugo kaunti. Pero nakatayo pa rin si Apollo na bumagsak na parang pusa. Kaagad itong sinundan ng muling pagtapon ni Leonidas ng shield nitong naging blade yoyo. Pero muling umiwas pa tumbling si Apollo saka nagpapogi pa kaya nakilig ang mga babae niyang followers. Napansin naman ni Gol ang mga nagliliwanag na parang ginto na mga gloves ni Apollo at napatanong siya kung bakit hindi ito nasaktan sa pag-atake ni Leonidas kahit direct hit. Kaya sinabi ni Brunhilde na iyon ang divine treasure na armas ni Apollo. May kakayahan pala ang thread of Artemis na gamit ni Apollo na maging ibang gamit tulad ng pana o shield at pwede ding maging malakas na palaso. Ipinaliwanag ni Brunhilde na suspetsya niyang ginamitan ng gintong tali ni Apollo ang pagdepensa sa blade na yoyo ni Leonidas. Saka din ipinakita ni Apollo ang paggawa nito ng isa pang golden gloves na isinuot gamit ng thread of Artemis. Saka pa nagpapogi ulit sa mga chicks na naghihiyawan sa kanya. Naiinis si Leonidas dahil macho ito at feminine ang kaharap na god sabay tabako ng adik. Muling pinagbago ni Leonidas ang shield at sinabihan ang Valkyrie. Nagsuntok-suntok sa hangin si Leonidas hawak ang shield. Saka din mabilis na pinakawalan ang naging mahaba at bumilis na shield para patamaan si Apollo. Ngunit naging boxer si Apollo na nag-footwork at iniwas-iwasan ang mga pagsalakay ni Leonidas. Kaya namangha ang mga Spartans dahil sa galing ni Apollo sumayaw ng cha-cha. Sinabi ni Zeus sa mga kasama na nagagawa ito ni Apollo dahil siya ang Diyos ng boxing. Mas delikado daw kapag salubungin ni Apollo ang mga diretsong pag-atake ni Leonidas dahil masasaktan siya dito tulad ng nangyari kanina. Ang warning ni Leonidas kay Apollo ay huwag itong tumayo sa harapan ng isang Spartan. Patuloy pa rin sa pagpapalipad ng kanyang yo-yo shield si Leonidas at iniiwasan pa rin ng pogi na tig 150 habang papalapit din sa tao.
Inubos ng patay-baga ang tabako nito saka din ibinuhos ang lakas sa pagbato ng armas na walang tinamaan. Tapos nalapitan siya ni Apollo at binigyan ng left hook sa mukha kaya nasaktan ang macho. Ganun pa man ay nagawa pang umatake ni Leonidas gamit ng nalalaman na kung fu move na iniwasan pa rin ni Apollo. Parang sina Naoya Inoue at Raul Casimero itong naglalaban. Isang palamura at isang mukhang malambot. Sinabi ni Apollo na matibay si Leonidas para sa isang tao lang. Kaya nagmura ang Spartan na muling nagtapon ng shield nito at nakatama sa hangin. Saka madali lang siyang pinagsusuntok ni Apollo at kaagad ding umaatras. Patuloy lang na iniiwasan muna ni Apollo ang pagwasiwas ni Leonidas ng shield saka din nalalapitan ng malaking tao at sinusuntok. Pinaikutan ni Apollo si Leonidas na parang flash at pinagsusuntok ito ng walang tigil. Dahil sa pagkabugbog ng boss ay sinabi ng mga Spartans na bakla si Apollo dahil hindi ito lumalaban ng patas samantalang isa siyang god. Kaya narinig ito ng tenga ni Apollo na natigilan. Gusto kasi ng mga Spartan naman taman ang labanan. Pero sinabi naman ng mga gods na malakas daw ang pisikal na pag-atake ni Leonidas kaya tama lang ang ginagawa ni Apollo na umiiwas. Pero nagpantang pa rin ang tenga ni Apollo dahil alam niyang tingin ng lahat ay mahina siya. Dahil dito ay natigilan si Apollo na biglang inilabas ang Thread of Artemis at pinalo ang lupa kaya nagkaroon ng margin na hiwa. Sinabi ni Apollo na malaki daw ang ring nila kaya nagdesisyon itong maglaban sila sa loob ng ginawa niyang margin. Kaya nagalit si Leonidas na feeling ay minamaliit siya ni Apollo. Sinabi ni Apollo na pagbibigyan ng nais ng mga manonood na lalabanan si Leonidas sa parte kung saan siya malakas at tatalunin ito doon dahil siya si Apollo na sun god. Ipinakita ang pagtatagumpay ng mga Spartans noong nilabanan ng 300 ang 300,000 at ng kasunod na laban na 3,000 laban sa 300,000. At dito nagsimula kung bakit hindi ka dapat tumayo sa harap ng isang Spartan kapag maglaban kayo. Dahil sa sinabi ni Apollo ay labis ang galit ni Leonidas. Maging ng mga Spartan warriors ay nag-aapoy sa kanilang mga galit dahil ininsulto daw sila ni Apollo kahit na gusto nilang lumaban ito na hindi tumatakbo. Sinabi ni Ares habang nag-aalala para kay Apollo na sira ulo ito sa desisyon. Kaya sinabi ni Zeus na iyon ang lakas ni Apollo. Nagtanong si Hermes kung nag-aalala si Ares kay Apollo na kinumpirma ng maskulado. Pero muli nitong sinabi na dahil siya ang God of War. Sinabi ni Zeus na magtiwala lang sila kay Apollo dahil style nito kapag nasa harap ng pagsubok ay ginagawa ang lahat para malampasan ito para mas maging mag-shine. At nagliwanag nga si Apollo na kitang-kita ng mga manonood dahil ginaganahan ito. Matagal na daw ang huling pagkakataon na nakita ni Hermes ang pagliwanag ni Apollo na tulad ngayon. Nag-aalala si Gold dahil sa pang-iinis ni Apollo kay Leonidas at mga kasama ay siguradong abot hanggang langit na ang pagkainis ng kapatid nilang si Gerolol. Pero napangiti si Brunhilde na sinabing mas advantage nila iyon. Ipinakita nga na nag-uusap sina Gerolol at Leonidas at sinabi ng Valkyrie na patayin na nila ang baklang kaharap. Sinabi ni Leonidas na maganda daw iyon ngunit mas gustong paluhurin ang kalaban para maramdaman nito ang ginagawa ng mga tao sa estatwa niya. Kaya napangiti si Gerolol ng ngiti ng manyak. Saka muling nag-extend ang shield ni Leonidas at lumabas ang isang pampalo na gawa sa bakal. At sinabi ng dalawang mayabang na pipit-pitin nila ang god na parang ipis. Nagkasalubong ang dalawa sa gitna ng margin at buong lakas na itinaas ni Leonidas ang armas at pinalo ang kaharap. Kaya nagkaroon ng malakas na lindol sa ring at nagkausok na kinagulat ng mga nanunood. Ganun pa man ay nakailag pa rin si Apollo at malinis nitong sinuntok ang tagiliran ni Leonidas na naidura ang tabako. Nagsing-abot ang lakas ng suntok ng dalawa at pareho silang napaatras at ramdam ni Leonidas ang panginginig ng kamay nito. Muli sanang papalo ng malakas na armas si Leonidas. Ngunit nagulat siya dahil nakarelax lang si Apollo na tinalian na pala siya gamit ng Thread of Artemis nito. Kaya hindi makagalaw ang malakas na tao na hindi napansin ang pagkakatali. Balak pa nitong lumaban pero hinila siya ni Apollo at sinuntok sa mukha at walang nagawa. Nag-charge si Apollo ng malakas nitong nagliliwanag na right straight punch at buong lakas na pinakawalan sa mukha ni Leonidas. Kaya knockout ang Spartan na nakatali pa rin. At natapos ang series. Ay joke lang hindi pa pala. Akala ni Gold kung talo na sila. Pero sinabi ni Brunhilde na hindi pa dahil para sa mga Spartans ay wala sa bokabularyo nila ang pagsuko. Saka din ipinakita ang mga Spartans na chill lang at sinabing kilalanin sila ng mga gods. Kasabay noon na muling bumangon si Leonidas at nag-headbutt kaya nasaktan ng labis ang pogi na mukha ni Apollo. Saka din itinaas ng nakasmirk na Leonidas ang malaki nitong armas at malakas na hinampas ang hindi na nakailag na Apollo na napatuwad sa lupa. Humit-hit ng tabako ang patay-baga at nagtanong kung ayos bang pakiramdam ng minamaliit ng iba. Dahil sa pagbagsak ni Apollo ay nag-alala ang mga fans niyang mga chicks, samantalang yung mga tao naman ay nag-cheers para sa kanilang representative na Leonidas. Maging sina Brunhilde ay masaya sa nakita. Pati yung kasama ni Jack ay bilib na bilib sa kapatid. Sinabi nito sa kokontrapasa ng Jack na si Gerolol ang pinakamatigas ang ulo nilang kapatid. Tapos nagyayabang din si Gerolol kasama ni Leonidas. Kahit gutay-gutay na ang pakiramdam ni Apollo ay pinipilit pa rin itong tumayo. Napapasigaw naman ang mga chicks nito sa pag-aalala sa pogi nilang idol. Sinabi ni Leonidas na kaawa-awa si Apollo.
Pero sinabi ng god na tumayo na nagkakamali siya dahil ang pagkabagsak ni Apollo at hindi nito pagsuko ang nagiging dahilan kaya siya mas nagiging maliwanag. Pero hindi ito maintindihan ng mga tao. Naiinis naman si Ares na patuloy pa ring inaasar ni Hermes na nababakla ito kay Apollo na best friend siya. Kaya nag-deny to death na naman ang macho. Pero sinabi nitong ganun daw talaga nagiging pogi si Apollo sa labanan. Nasinang-ayunan naman ng matandang Zeus. Ipinakita ang isang temple ni Apollo kung saan nakasulat ang Know Thyself. Saka pa ito sinasamba ng mga tao na inakalang ang ibig sabihin ni Apollo ay dapat manatiling tao ang mga tao at huwag makihalubilo sa mga gods. Pero hindi daw iyon ang gusto ni Apollo kundi ay ang kabaliktaran nito. Bago nagawa ang temple na iyon ay sumikat ang kwento ng isang python monster. Dahil pangit na ahas ay pinaalis si Python sa Valhalla kaya nagpunta siya ng mundo at naging taga-abala ng mga tao. Gustong-gusto nitong kinatatakutan siya ng mga tao na kanyang ginugulo. May mga dumating na sundalo ni Ares para sana pigilan ang monster. Pero ito ang binugbog ni Python na sinabing mga mahihinang nilalang ang mga ito. At paulit-ulit lang itong ginawa ni Python kaya walang nakakapigil sa kanya kapag gusto niyang magpahirap ng mga tao. Kaya siya ang isang halimaw na naging sikat sa mga tao sa panahon na iyon bilang kinatatakutan na pangit. Isang araw ay nagising si Python nang dumating si Apollo na nagpunta doon para alamin kung sino ang bumugbog sa mga tauhan ng best friend niyang Ares. Agad bumangon si Python na dali-daling sinuot ang damit. Nalaman din ito ni Ares na hindi naman inutusan si Apollo. Masaya daw si Python na makita ang isa sa 12 gods of Olympus na bisitahin siya. Umatake ito na tumalon pero siya ang sinuntok ni Apollo sa mukha at naitapon pabalik kaya nagasgas ang katawan ng ahas. Ramdam ng ahas na nasaktan siya sa isang suntok lang ni Apollo at gusto pa sanang lumaban. Ngunit hindi na kaya ng katawan niya. Tumayo ulit siya na sumigaw na lalaban pa rin at hindi sumusuko. Napatawa naman si Apollo na sinabing ayos daw. Pero bukas ulit sila maglalaban saka inagaw ang higaan ni Python dahil siya daw ang matutulog doon. Araw-araw silang naglaban para mapagbigyan ni Apollo si Python. Pero bagbog palagi si Python na palaging bagsak. Sa isang pagkakataon na bagsak siya ay gustong-gusto pa rin niyang lumaban pero hindi na kaya ng katawan niya. Nagtanong si Apollo kung bakit gusto nitong labanan siya at manalo. Sumagot si Python na kahit saan siya magpunta, parehong sa Valhalla at sa mundo ng mga tao ay palagi na lang siyang inaapi ng mga nilalang dahil sa pangit niyang itsura. Sinabi nitong hindi ito maiintindihan ng isang pogi at god na tulad ni Apollo dahil natural na gusto ito ng marami. Pero napangiti si Apollo nang makita ang buong hitsura ni Python at sinabing napakaganda nito. Sinabi ni Python na isa siyang nakakatakot na nilalang. Pero sumagot si Apollo na hindi iyon ang importante kundi ay yung pagkakabuhay at hindi pagsuko ni Python na mag-exist ang dahilan kaya siya naging maganda sa paningin ni Apollo. Ipinakita ang nakaraan ni Apollo na hindi siya ipinanganak na nilalike ng lahat dahil ang totoo ay minamaliit din siya ng ibang gods. Dahil siya ang naging god ng boxing, poetry, medicine at iba pang katangian pero hindi ito inborn sa kanya kundi ay pinaghirapan niyang makamit sa hindi pagsuko. Hanggang sa maging isa siya sa 12 Olympian gods. Ipinaliwanag ni Apollo na magkapareho lang sila ni Python pero na kay Python na ang desisyon kung pipiliting makaangat mula sa ganong sitwasyon. Naiyak si Python dahil marami daw siyang nasaktan ng mga tao. Pero sinabi ni Apollo na normal lang sa isang ahas na kakagat kapag naapakan ng buntot nito. Saka din nagpaalam si Apollo kay Python na nagbago ang pananaw nito dahil kay Apollo. At mula noon ay siya ang gumawa ng templo para kay Apollo na nagsulat ng Know Thyself na nakasulat doon. Napahanga si Leonidas dahil sa kwentong iyon ni Apollos. Mas na-excite daw siya sa kwento ng kaharap na maggusto nitong basagin ang itlog. Pero nagulat siya nang sinabi ni Apollo na ang ganda ng pag-execute niya ng kanyang pag-atake. Naghanda naman na ang mas seryosong Apollo sa laban at muling nagbago ang gloves nito na nagkaon ng daliri, kaya napa-atras si Leonidas. Hinagka ni Apollo ang gloves nito at nagliwanag siya ng lubos kaya nasisilaw ang kanyang mga nasa paligid parehong mga tao at gods. Naglaho ang gloves ni Apollo pero may lumabas na shadow sa likod niya na biglang naging malaking golden statue. Napasabi ni Ares na napakaganda ng ginawa ni Apollo. Kaya kumpirmadong-kumpirmado na talaga ni Hermes na may Brokeback Mountain na nangyari sa pagitan ni Ares at Apollo noon pa man. Gamit ang nag-iilaw na thread ay may ginawang armas ang estatwa na kinuha ni Apollo. Saka ito naging isang malaking pana na ginamit noon ni Apollo noong makipaglaban sila sa mga giants. Gumawa din siya ng palaso na mula sa power na liwanag at sinabing ito ang kanyang supreme technique. Sinabi ni Leonidas na parang maganda ang mangyayaring laban. Nagliwanag si Apollo na pinakawalan ang palaso. Tapos isang audience ang nabutasan ng tenga at nabutasan din ng pader sa likod niya. Dahil pala ito sa pagtama ng palaso ni Apollo na tumagos sa katawan ni Leonidas. Kaya nagsuka ng dugo si Leonidas na nasaktan. Ipinaliwanag ni Hermes na mas mabilis pa sa liwanag ang palaso ni Apollo at kung matamaan ng isang mortal ay mauuna itong mamamatay kaysa maramdaman ang sakit. Sinabi ni Zeus na marami ng mga giants ang pinatay ng palaso ni Apollos at siya lang ang natatangi na makakapigil sa pag-atake na iyon ng Sun God. Inakala pa ni Zeus na hindi na makakalaban pa si Leonidas. Subalit malakas ang loob ng Spartan na ayaw sumuko sabay nag-concentrate si Gerolo sa pagpapalakas ng shield ng Spartan.
Muling umatake si Apollo ng palaso nito na nakayanan naman ng shield. Pero sangkatutak na palaso kasi ang ipinatama ni Apollo kaya nataman din ang mga paa at ng iba pang parte ng katawan ni Leonidas. Kaya kawawa yung mga audience na nagtakbuhan para hindi rin matamaan. Marami pang beses na parang machine gun na nagpalipad ng palaso si Apollo kay Leonidas na hindi makalaban kundi ay magtago sa shield nito. Nasaktan pa siyang lalo pero dahil hindi ordinaryo na tao ay nagagawa pa rin itong makatayo. Sinabi ni Gerolol na kailangan nilang mag-isip ng strategy dahil hindi niya malalabanan ang hindi nakikita. Pero sinabi ni Leonidas na kahit nakikita man o hindi ay pipit-pitin niya ito gamit ng shield. Sinabi ni Apollo na hindi na niya papahirapan pa si Leonidas at tatapusin na ito sabay palaya ng isang palaso. Ngunit bago pa masaktan si Leonidas ay bigla niyang isinangga ang shield at sa isang iglap ay bumalik ito kay Apollo na nabutasan ng dibdib. Kaya labis ang gulat ng mga nanonood lalo na ng mga gods dahil sa pagtulo ng maraming dugo mula sa dibdib ni Apollo. Saka din napasok ng dugo ang god na natamba padapa. Napasigaw ang concern na Ares samantalang nag-isip si Hermes kung paano na ibalik ni Leonidas ang palaso. Sinabi ni Zeus na hindi dahil nakita ni Leonidas ang palaso kundi ay naging instinct na ito ni Leonidas dahil sa experience sa maraming mga laban. Dahil sa pagbagsak ni Apollo ay hindi daw ito matiis ng mga fans niyang chicks. Pinatayo naman ni Leonidas si Apollo dahil alam niyang hindi pa natatapos doon ang kaharap. Tumayo naman si Apollo kahit na nahihirapan na ito ng lubos. Habang minumura siya ni Leonidas na sinabing hindi lang siya ordinaryong tao dahil siya si King Leonidas. Kaya naman tumayo si Apollo saka pa tumawa-tawa na ipinagtaka ng audience. Sinabi nitong twisted man si Leonidas mag-isip na kanyang kinaiinis, pero iyon ang nagbibigay ng lakas kay Leonidas kaya siya nagiging maganda. Sinabi ni Zeus na dahil maraming tama sa katawan si Leonidas ay nasa limit na ito. Pero ganun din si Apollo na tinamaan ng malubha sa dibdib. Napatanong si Apollo kung bakit lumalaban si Leonidas para mag-revenge o para sa mga tao. Pero sinabi ni Leonidas na hindi na iyon ang dahilan kundi ay lumalaban siya dahil oras na niya para lumaban. Nagyosi pa si Leonidas saka sinabing hindi mapipili ng mga tao kung paano sila maipanganak. Pero nasa kanila ang desisyon kung paano mamuhay at paano mamatay. Kaya tinipon niya ang mga tulad niyang selfish na mga tao. Nagsigawan naman ang mga Spartans at sinabi kay Leonidas na kasama niya ang shield nila. Kaya tinawag sila ng hari na mga gago. Nagliwanag ang shield ni Leonidas at muling nagbago saka naging tulad ng shield niya dati noong nasa Sparta pa siya. Sinabi ni Gol na basic lang ang shield ni Leonidas pero ipinaliwanag ni Brunhilde na dahil Spartan si Leonidas ay balak nitong umatake gamit ng shield para sirain ang depensa ng kalaban. Masaya naman si Apollo na namotivate na nawala naman ng pana at muling nagliwanag. Saka din muling gumawa ng malaking sandata ang estatwa na katulong niya na inilagay sa likod niya. Isa pala itong malaking pana at ang palaso ay si Apollo mismo. Inihanda ni Apollo ang sarili para maging palaso mismo ng pana ni Artemis. Nagpakiramdaman ng dalawang warriors para sa final duel nila. At sa magkasabay na pagpatak ng pawis ni Apollo at ng upos ng tabako ni Leonidas at pareho silang umatake. Shield laban sa god na palaso. Kasabay na nagsigawan ng parehong mga gods at mga tao na audience para sa kanilang mga manok. Nagkasalubong ang dalawang malakas na puwersa at epiko ang kanilang pagtatama. Bumulwak ang dugo sa pagitan ni Leonidas at Apollo at unang nabasag ang pagkakabalot ng kamay ni Apollo. Pero kahit matibay ang kalasag ni Leonidas ay nabutasan din ito ng kamay ni Apollo at natusok ang tiyan ni Leonidas. Naitapon si Gerolol na sinabing gawin ng macho ang plano nila. Kaya hinawakan ni Leonidas at hinila si Apollo dahil parehong nais nila ni Gerolol na suntukin ang mukha nito sa huling pagkakataon. Nagawa naman ni Leonidas na masuntok ang mukha ni Apollo, pero wala na silang sapat na lakas dahil tuluyan nang natusok ni Apollo ang core ni Leonidas. Napangiti si Leonidas na alam na natalo, pero naiinis pa rin ito sa pakyut na mukha ni Apollo. Kaya napaiyak ang mga tao na taga-Sparta dahil sa pagkatalo ng kanilang hari at unti-unti nitong pagkakawala. Sinabi ni Leonidas sa mga Spartans na sana ay napanood nila ang performance niya. Saka sinabing ang pinakamalakas na mga sundalo ay ang mga Spartans. Saka din ito tuluyang nagliwanag at nawasak. Bago pa siya matamba ay sinalo sila ni Apollo na sinabing parehong napakaganda ni Gerolol at Leonidas dahil sa ipinakita. Saka din naglaho ang mga ito na naging alikabok ng liwanag. Saka din kaagad na itinanghal ni Heimdall ang pagkapanalo ni Apollo. Kaya nagsaya-saya ang mga chicks niya lalo na nang gumawa siya ng hugis puso. Alam ni Zeus at mga kasama nito na nasa limit na si Apollo at pwedeng matamba dahil nanginginig na ang mga kamay pero pinipilit nitong maging pogi sa harap ng mga fans nito. Sinabi niyang hindi niya tatanggalin ang scar sa mukha para maalala palagi ang sandaling nakalaban niya ang dalawang magiting ng mga mandirigma. Sa backstage ay nag-aalala si Python na baka matalo ang idol na si Apollo. Pero masaya siya nang makita ang pagbalik ni Apollo mula sa stage. Pero nag-alala ito dahil sa mga sugat ni Apollo sa mukha. Sinabi ni Apollo na marka yun ng sandali na nakalaban niya si Leonidas. Pero nawalan na ng malay si Apollo kaya agad siyang binuhat ni Python para dalhin sa emergency. Sa labas ay iyak pa rin ang iyak ang mga Spartans dahil sa pagkamatay ni Leonidas na hindi na nila makikita.
Sinabi ni Hagis sa mga kasama na magpatuloy silang maging malakas para kay Leonidas dahil sila ang pinakamalakas na mga sundalo. Naiiyak ulit si Gol na agad ding sinundan si Brunhilde. Malungkot din si Rhys dahil nawalan ulit sila ng isa pang kapatid na Valkyrie. Sinabi ni Sasaki na honorable daw ang pagkamatay ng dalawa na dapat ikarangal nila. Sinabi ni Soji na naiinggit siya sa honorable death ni Leonidas dahil hindi siya nabigyan ng pagkakataon na ganun. At tulad din ng kasama nilang samurai. Sa kinaroroonan ni Brunhilde ay nagwawala na ito dahil sa pagkatalo nila ulit sa laban. Hindi niya na alam kung sino ang pipiliin na isasabak sa susunod na laban. Nag-iisip si Gol na tinitignan ng pangalan ng mga lalaban ng mga tao nang biglang pumasok si Soji Okita at sinabing siya ang lalaban. Seryoso ito at sinabing mananalo siya dahil hindi pa siya natalo sa kahit kanino. At agad naman siyang pinagbigyan ni Brunhilde na sinabing si Soji ang lalaban sa next round. Kaya excited naman ang manyak na samurai na napangiti. Sa kabilang bahagi ay natigilan si Odin nang dumating si Buddha na tinawag siyang Dindin. Naglabas si Buddha ng magnifying glass at sinilip kunwari ang mukha ni Odin. Aalis na sana si Odin na hindi daw interesado kay Buddha. Pero nang binanggit ni Buddha ang pangalan ni Siegfried na nakakulong sa Tartarus at si Odin ang may utak nito ay biglang tumigil si Odin. Sinabi ni Buddha ang narinig na ninakaw ni Siegfried ang isang mahalagang espada ni Odin at pinatay nito ang isang dragon na si Fafnir. Pero sa tingin niya ay hindi ito sapat para makulong si Siegfried sa Tartarus. Saka pa sinabi ng nang-aasar na Buddha na kilala si Odin na pinapatay nito ang mga hindi nagugustuhan na nilalang. Nagtanong si Odin kung anong gustong ipahiwatig ni Buddha. Kaya sinabi ni Buddha na nang malaman niyang hindi ex ni Brunhilde si Siegfried ay napagtanto niyang may koneksyon ang Ragnarok na sinimulan ni Brunhilde para mailigtas ang boyfriend nito. Pero alam ni Buddha na kapag nanalo ang mga tao ay makakalaya si Siegfried mula sa Tartarus. Pero ang nais lang malaman ni Buddha na kanyang kina-interest ay bakit ayaw ni Odin na makalaya si Siegfried. At inisip niyang baka napakahalaga ni Siegfried sa hindi pa nila alam na plano ni Odin. Dahil dito ay nagalit si Odin na inilabas ang enerhiya nito na ikinabahala ng mga ibon. Saka din lumabas ang armas niya na itinaas at binalak tusukin si Buddha na mabilis din ang pag-atras pero nang iinis pa rin. Sinabi ni Odin na kahit god or tao na pipigil sa kanyang nais ay papatayin niya. Muling itinaas ni Odin ang armas nito para saktan si Buddha. Pero mula sa gilid ay mabilis ang pagdating ni Beelzebub na sinangga ang pag-atake ni Odin gamit ng skull nitong depensa. Saka nagtanong kung ano ba talaga ang matagal nang minimithi ni Odin na sinabi niya noon sa kanya. Kaya napatanong pang lalo si Buddha. Sinabi ni Beelzebub na base sa karakter ni Odin ay naiisip niyang may kinalaman ang mithiin ni Odin sa pagkabuhay muli ng mga primordial gods. Kaya napamalagit si Buddha at ng dalawang ibon. Saka pangumiti ng demonyo si Odin habang nag-iilaw ang mata. Wow! Parang interesting ang twist ng kwento dahil may dagdag maliban lang sa tournament fights. Ipinakita ang next stage na ang lumang Kyoto noong panahon pa lang ng mga samurai. Ipinakilala ni Heimdall ang susunod na maglalaban na sina Soji Okita at kalaban nito ang Godslayer sa Valhalla na si Susanoo Makoto. Paano ba yan mga lods? To be continued ulit itong anime para sa next season or part. Saka natin ulit gagawa ng recaps kapag nag-release ulit sila ng katuloy ng kwento. Kung gusto mo pa ay panoorin mo ang iba pa nating mga video dahil lahat naman yan ay maganda. Salamat sa inyong lahat.